Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Nandito na naman tayo sa ating 2E. Nung last week, bali nag-adjust tayo ng valve clearance. So ngayon, linggo na naman. So balak ko dito, dilinisan ko tong distributor natin, baka stock up na siya yung kanyang shafting. Kasi lumabas ako kagabi, binayay ko siya. Kumakadyot-kadyot yung segunda, tersera niya. Tapos kapag in-aircon ko siya, pumapalya na. So isa ring dahilan to guys na kailangan din nating malubricate yung kanyang shafting. Kasi sa palagay ko, yung vacuum advancer niya, tuwing binibirit ko siya, di siya nag-advance. Kaya naka 10 siya, 10 before top dead center. So yun lang ang dahilan. So ngayon linggo, kakalikutin ko na naman to. Okay. So kailangan talaga guys, gumagana tong vacuum advancer natin. Kasi kapag hindi gumagana to, isa, magastos siya sa gas. Kasi mawawala siya sa timing. Kasi ito okay na to. Na-adjust ko na to. Yung karburador niya naman, bago yan. So wala nang problema dyan. Yung spark plug naman okay yan. Kasi bago-bago pa naman yan, kailan pa lang pinalitan. So ito na yung suspect ko dito. Kailangan mini-maintain din itong distributor natin. Isa rin to sa makakatipid rin tayo sa gas. So babaklasin ko siya ngayon at ipapakita ko sa inyo kung anong problema niya. Okay. So kailangan guys, bago natin baklasin yung distributor, itatap dead center muna natin yung piston number 1. Kailangan naka-timing siya. So gamit lang tayo ng socket na 19mm. Ikutin natin yung crankshaft pulley ng pa-clockwise. So ayan guys, no, naka 0-0 na tayo dito sa ating pulley. Naka top dead center na tong piston number 1 natin. So baklasin na natin tong cap nya, pati na rin yung distributor, bunutin na natin yan. So bago natin baklasin to, tanggalin muna natin yung negative terminal ng battery para sure tayo. Tapos yung mga hose nya guys, bunutin natin yan. Yan, tsaka yung socket niya dito na positive galing sa susi. Saka tayo magbaklas dito sa mga 8mm na tatlo dito sa may cap niya. Yung uno natin guys nasa taas. Ngayon yung rotor niya nakaturo sa baba. Ibig sabihin naka 4 siya. So ngayon, ikutin pa natin ng 1 revolution to para maging uno siya. Kasi naka 4 siya, Yan, ito yung uno natin. Sa taas, sundan natin yung wire. Ito siya, ito yung uno natin. Dapat yung rotor natin nakaturo sa taas. Dito dapat yung timing niya. So kaso nasa baba. So ikot pa natin yan. Yan ang tamang proseso dyan. Okay. So yan guys, naikot ko na siya. Yung rotor natin, yan nasa taas na. Uno na yan.
compression stroke na siya. Ito guys, tanggalin natin yung rotor. Mahigpit, mukhang nag-stack up na rin tong rotor nya. Dandaan lang kayo dito guys, no, kasi masailan to eh, baka mabasag. Mas mainam dito, babaran nyo muna ng WD-40. So ito na guys yung distributor natin. So ito pala guys yung igniter nya. Tapos ito naman yung pick up coil. Ito igniter, pick up coil tsaka ignition coil. So kailangan bago natin baklasin, linisan muna natin, no? Sobrang dumi. Tanggalin muna natin yung mga putik. So ngayon guys, natapos ko ng linisin. So pwede na tayong magbaklas dito. Ito pala guys yung ground. Ito yung positive natin. Tapos ito po, tatanggalin natin ditong apat na. So gamit muna tayo ng penetrating oil para bababad natin itong rotor natin. Ngayon pa lang kasi nabaklas to, kaya pinalawang na. Habang binababad natin, tanggalin muna natin yung kanyang vacuum, yung vacuum advancer. Guys, yung vacuum ito talagang may diferensya na rin to. Mamaya titest natin. Lawang. Ito pala guys, merong cover dito na rubber dito. So, tanggalin natin gamit lang itong metal screw. Guys, ayan. Takip to para yung grasa sa loob di lumabas. Maliit lang. Tapos merong Phillips sa loob, screw, tanggalin din natin. Okay, so guys, tanggalin natin yung lock. Okay, so may lock dito. Wala, matanggal natin to. Tigas tong lock nya guys. Kanina ko pa sinisikwat. Siya guys, malapit na siyang lumabas. Mahigpit lang kasi matagal nang hindi nabuksan eh. Ito, itong lock. Ay, nakaangat na siya. Malapit na.
So guys, ito. Ayan na. Tapos pwede na natin tanggalin to. Pwede natin tanggalin to. Itong may gatla. Guys, ibalik ko muna yung igniter niya. Kasi nahihila siya ng pick up coil natin. Baka maputol eh. Balik ko na lang muna. Temporary lang to. Para hindi mahila yung pick up coil natin. Kasi magtatanggal pa tayo ng dito sa shafting natin. Guys, tanggalin ko ulit yung coil kasi kanina temporary ko lang binalik eh. Kasi nga hirap tanggalin to, nag-stack up, kaya baka mahila tong pick up coil natin. Pati pick up coil naman ngayon tinanggal ko na rin para hindi tayo mahirapan ditong magbaklas. Ayan, siya. Itong sharp clip guys, kailangan tanggalin din natin to. Ito guys yung lock. Yung washer. Kailangan guys, tanggalin muna natin yung spring na dalawa sa loob para mahugot natin itong shafting. Okay na, bali natanggalin na lang natin to. Kaya natanggalan natin yung spring. Bali tatanggalin na natin guys itong shafting nya. Ito yung sa gitna. Magsapit lang tayo guys ng ng basahan dito kasi masilan eh, baka masugat. Saka dito pakakagatan natin ng vice grip. Lagyan natin basahan. Gamitan natin ng penetrating oil kasi mahigpit. Guys, patras na siya. Ito na guys. Nakalawa nga oh. Grabe. Ito na yung katawan niya. Tinatanggal natin. So guys.
mahusay pa naman yung bearing niya. Mahusay pa yung bearing. So, kalawang lang. So ang gagawin ko dito, lilinisin ko muna siya ng gasolina. Tapos saka na natin i-assemble. So, ayan na yung mga pyesa niya. Ayan. Kaya ito na yung dahilan guys kung bakit siya kumakadyot. Kasi okay na yung spark plug natin tsaka yung carburetor. So dito na lang. So ito, minentain ko na siya na linisan talaga. Overhaul ko na para sigurado na. Linisan ko na lang muna siya, saka natin i-assemble. Alright, ito na pala guys yung mga gamit natin tapos ko nang linisin. So assemble na natin ngayon yan. Dito na ako sa loob ng bahay, pinasok ko na lang yung mga gamit kasi sa labas makulimlim na, madilim masyado, hindi natin makita yung simbulin natin. So ito yung shop nya, lagyan muna natin grasa. Yan yung mga gamit, saka yung mga screw. Huwag natin kalimutan guys yung grasa pala, lagyan natin dito, saka dito sa cam ito, saka dito, para maiwasan natin yung stock up. Okay, itong shafting pala guys, lagyan natin ng grasa. Tapos itong cam, lagyan din natin. Sa pagpasok pala nito guys dito sa housing, meron ditong naka letter E, hindi ganong klaro. May E dito, tapos may F. So yung E na to dapat dito natin ilalagay sa may nakausli dito, yung sa may bilog dito. Diyan natin itatama itong letter E, itong E. Basta't yung E, tandaan nyo po, yung letter E dito mismo sa ating cam. Kaya align nyo lang dito sa may gatla, dito sa may bilog. Yan, pasok nyo lang yung cam natin dito. Yan guys ha. Yan na siya guys. Tapos yung sumunod yung spring, ilak na natin dito, lagay natin dito. Yan, pasok na guys. Tapos yung isang spring ulit, ito. Guys, tapos yung sumunod yung lock dito, ito
Dito natin ipapasok. Siguraduhin nyo guys na maigpit. Hindi na matanggal yan. Kasi nakawot. Nailak na natin sa gitna. Ang sumunod ay yung grease stopper. Ito. Yung maliit na goma. Dito din siya. Yan. Pasok lang natin sa gitna. Yan. Ang sumunod guys is yung plate. Ito. Yung plate. Ito pala guys na plate, mayroon guide dito. Ano? Ito yung guide niya. Tapos dito siya tatama. Dito siya tatama sa may kanal. Ito. Hindi ka magkakamali dito kasi ito ang susundan mo. Itong kanal tsaka yung dito. Tatama lang natin yan. Yan. Tapos yung sunod natin guys, yung washer. Washer dito, dalawa. Ito. Unahin mo yung manipis kasi dalawa to. Ito yung isa. Ayun, bali dalawa sila. So kailangan, unahin mo muna yung pinakamanipis. Ito. Ayan. Tapos pangalawa yung medyo makapal. Ayan. Tapos yung next natin ito. Lagyan na rin natin ng konting grasa. Yung isunod natin yung ito, another washer siya. Sige, so yung washer sa taas naman siya. Klaro ba guys? Tapos yung fin ito, yung pinakalak niya dito din siya. Para yung tools ko para dito dito.
So next natin to guys. So, dito may gatla dito to. Nilagayan ng pinakapunyan niya. Tatama lang natin din tong may kanal dito. Ayan o. Kikita niyo ba guys? Dito rin natin i-align. Dito rin natin itatama. Gamit tayo ng dip socket para dito. Para maiba natin siya ng gusto. Ito guys. Sumunod dito yung kanyang lock. Ito yung lock niya. Sunod natin guys ito. Vacuum advancer. Sunod natin guys yung harness na. Ito. Guys, lagay na natin yung ating ignition coil. Wala guys yung negative niya. Saka ito namang dalawa. Samahin mo yung positive. Lagay na natin yung rotor.
Yan guys, okay na. Pwede na nating isalpak dun sa ating engine. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyo.